Paano ba ang tamang pagsunod ng community standards o policy ng platform? May isang tanong na madalas kong naririnig mula sa mga content creators, online sellers at networkers. Paano ba ang tamang pagsunod ng community standards o policy ng platform? Napakahalagang pag-usapan nito dahil maraming tao ang nalulungkot kapag bumababa ang reach, nare-restrict ang account o minsan ay nawawala pa ang access sa kanilang page. Ang unang dapat nating maintindihan ay ito. Ang platform ay may sariling rules at bilang users, responsibilidad nating sundin ang mga ito. Katulad ng pagmamaneho sa kalsada, may traffic rules para maging maayos ang daloy. Ganon din sa social media. Ang mga palisi ay ginawa upang mapanatiling ligtas at maayos ang komunidad. Pangalawa, iwasan nating gumawa ng content na nakakalito o nakakapagbigay ng maling impormasyon. Kung hindi tayo sigurado sa isang impormasyon, mas mabuting mag-research muna bago mag-post. Pangatlo, maging maingat sa paggamit ng mga larawan, videos at music. Dahil hindi porkit nakita natin ito online, ay maaari na natin itong gamitin agad. Mas maganda pa rin ang original content dahil hindi lamang ito ligtas, mas pinapaboran din ito ng maraming platform. Pang-apat, huwag nating pilitin ang engagement. Minsan may mga creator na nagsasabing, mag-comment ka ng yes para isa ka sa manalo or mabigyan. I-share mo ito sa 10 beses para swertihin ka. Yan ay mga halimbawa. Mas maganda kung ang engagement ay natural na nanggagaling dahil may natutunan at na-inspire ang mga tao sa content natin. Panglima, maging responsable sa mga claims na ating sinasabi, lalo na kung tungkol sa negosyo, kalusugan o income. Mas mabuting magbahagi ng personal na karanasan kaysa mangako ng resulta dahil ang katotohanan, iba-iba ang resulta ng bawat tao. Depende sa kanilang sipag, diskarte at sitwasyon sa buhay. Mga creators, mga kaibigan, tandaan natin ito, mga kamagnet. Ang pagsunod sa community standards ay hindi hadlang sa tagumpay. Sa katunayan, ito ay daan upang mas tumagal ang ating account, mas mapagkatiwalaan tayo ng audience, at mas lumago ang ating online presence. Kapag natutunan nating sumunod sa tamang paraan, hindi natin kailangang matakot sa updates, sa pagbabago ng algorithm, o sa mga bagong policies ng platform. Dahil ang focus natin ay hindi ang humanap ng shortcut. Ang focus natin ay ang gumawa ng content na may integridad, may halaga, at may positibong epekto sa ibang tao. At bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Ang tunay na tagumpay sa social media ay hindi lamang paramihan ng views, kundi paramihan ng buhay na natutulungan at naiimpluwensyahan sa tamang paraan. Sana nakatulong ito sa iyo.